Lilet? Kilala niyo nga ho siya. Nagkaharap na kami sa ilang mga kaso. At natalo niyo po siya? Yung huli. Pero umiiwas na sana. Kung ganun po, tama po na nilapitan ko kayo. Marami nga po nagsasabi na marami kayo na ipanalong kaso. Tama po na lumapit ako sa inyo, hindi po ba? Attorney, parang awa ko na, attorney. Tulungan mo ko, attorney. Parang awa ko na. Sige na. Mrs. Montenola, i-refer ko po kayo sa mga kakilala kong attorney. May pera po ako, attorney. That's precisely my point, Mrs. Montenola. Ang aming pong organization caters to the marginalized people, yung mga mahihirap at mga inaapi. Isang ina, attorney, na nawalan ng isang anak. Sapat na rason yun, attorney, para tulungan niyo ako. Ina ka na rin ba, attorney? Oo, pero... Nagkataon na nagkasabay kami to, pero hindi kami nag-uusap. Sorry that I'm being irrational here, pero nakalimutan mo ba kung anong ginawa niya sa akin? Sa atin? Alam ko, kaya nga umiiwas na ako, di ba? Wala bang tiwala sa akin? Meron. Pero sa babaeng yun, wala. Hindi ako gagawa ng bagay na makakasira sa atin, okay? Ano, lunch? Pero kailangan kong bumalik ng Supreme Court. At ikaw, alam ko, meron tayong bagong kliyente, so kailangan bumalik ng opisina. Tayo mamaya. Shotgun? Lansa? Ano to? Dugo ng baboy? Kaloka si Mrs. Montenola. Nagwala na siya dito, may paganyan pa siyang eksena na naman. Ginawa niya pa talaga sa opisina mo, ah. Doon sa opisina? Yung banday lang, kaya ka pinagpahinga muna ng boss mo ng isang buwan? Eh, wala naman pala talagang patutunguhan yung kaso ni Ate Ceci. Ang boss mo, pinagpahinga ka ng isang buwan? Ha? Eh, paano? Wala nang tiwala sa'yo kasi kung ano mga kapalpakan ng ginagawa mo. O eh, goodbye 4 years ng lekat na law school na yan. Wala ka pa rin talaga kwenta, Lilet. Ay, Eh, bakit ba? Totoo naman, di ba? 4 years yun, oh. Nani? Ako na naman ang mali. Sa tingin niyo ba madali sa akin to? Hindi naman ako tamad eh. Lahat naman ng kaya ko, ginagawa ko. Pagod na nga ako basanin lahat ng problemang to ng mag-isa. Pero bakit parang kulang pa rin sa inyo? Parang hindi pa rin sapat. Bakit? Sino ba abogado sa atin dito? Ha? Ako? At sino rin ba ang tanging dahilan kung bakit nakakulungan tinang ses mo ngayon? Ako din? Hindi ba ikaw? Dahil ipinagtanggol ka niya nung bigla ka na lang sumulpot at sapat ka ng sapat dun sa Dexter na yon. Kaya imbes na humangawa ka dyan at sumasagot-sagot ka pa talaga sa akin, ha? Gawin mo ang lahat. Lahat, Lilet. Dahil walang pwedeng ni isa man sa amin dito ang makatulong sa'yo kundi sarili mo lang. Talino mo eh, no? Sorry po, Chok. Thank you. Sorry. Pasensya ka na. Pasensya ka na.
Thank you, ma'am. Ah, Anjo, may bagong client daw? Oo. Kanina pa kausap ng mami mo. Ayaw nga tantanan si Atty. Meredith eh. Paano ba naman kasi, ang humihingi ng tulong, pinatay daw yung anak niya nung nanay-nanayan ni Atty. Matias. Nililet? Oo. At siya din ang magiging abogado ng nanay-nanayan niya. Malamang, makakalaban niyo siya sa kaso. May kopya ka ng kaso? Meron pero nasa desk ko. Tara, kunin natin yung case file. Okay. Mrs. Montinola, kanina pa po tayo paikot-ikot dito. Kagaya ng sinabi ko, ni-refer ko na po kayo sa mga kaibigan kong attorney. Attorney, kayo ang balitang-balitang mahusay sa mga ganitong klaseng kaso. Siguro naman, attorney, bilang isang ina, alam mo kung gaano sakit na hanggang ngayon, hindi ko mabigyan ng hustisya ang anak ko. Parang awa niyo na, attorney. Tulungan niyo na ako. Tutulungan po namin kayo. Mrs. Montinola, Attorney Aira Simmons po. At tutulungan po namin kayo ng mommy ko. Talaga po? Maraming salamat po. Thank you, Attorney Simmons. Maraming salamat. Maraming salamat po ulit. Tatanawin ko itong malaking utang na loob. Mag-ingat po kayo, Aling Edna. Attorney Simmons, maraming salamat po. Thank you talaga. You caught me off guard there. Bakit, Mom? Don't you want to help that poor woman? Di ba sinabi ko na sa'yo, I don't want to have anything to do with that Lilette. But I realize na hindi natin maiiwasan yung Mom. Magkikita pa din tayo. Eh kanina nga lang, nagpang-abot pa sila ni Bonnie sa City Jail eh. Mom, maliit lang ang mundo natin. Exactly. Lalo mo pang pinaliit dahil sa ginawa mo. And you're forgetting something very important here. You did not even consult me. Baka nakakalimutan mo, I'm your boss and your mother. Okay, Mom, I'm sorry. I didn't mean to disrespect you, but ayaw mo bang turuan si Lilette ng leksyon after everything that she's done to us? Mom, this is the perfect opportunity. Dahil kung papalagpasin lang natin to, gagamitin lang ni Lilette yung batas para sa pansarili niyang interest. At paulit-ulit niya lang tayong sasaktan. At patuloy lang din siyang nakakasakit ng ibang tao kagaya nila Aling Edna. Wala man lang ba tayong gagawin about it? Dad, Han,
Hindi ko yata nakikita si Lilette kanina pa. She's on paid leave eh. Bakit? She needs to take a break. Ang dami nangyayari sa buhay niya ngayon. Actually, CRD, Attorney Matias seems to be not taking a rest. May ongoing siyang hearing ngayon para sa kaso ng ninang niya. Tita, nandito na ako. Sis, I remember, nanay-nanayan niya. And guess, sino makakalaban niya sa court? She's going head-to-head again with that Attorney Meredith Simmons. Attorney, alam mo ba kung saan ang hearing nila? Lorena, Nakakabahan ako. First time ko yata ako. Saan tayo upo? Doon tayo. Sige po. Yung tatay mo, nandiyan pa. Dito na ko nandito na. Hindi ka ako nagdala ng jacket eh. Sinabihan mo pa ito. Kailangan malakas ang loob mo ha. Pati boses mo, kailangan kakakapanatili ka. Tandaan mo, basta Matias, hindi umaatras. Ha? Ako siya magpait. Sige. Hindi ako nakatulog kagabi. Huwag po kayo kakabahan na. Magiging okay pong lahat. Yan ba yung tinatawag mo na Lady Justice? Ibig sabihin ba nito, sila yung makakalaban natin? Hala. Di ba yan yung kaibigan ni Lilette sa law school? Yung nasa viral video? Oo. Oo nga. Honorable Soporonio Azala, Presiding Judge, Regional Trial Court, Branch 45, Manila. Call the case. Huwag po kayong kabahan ha. Kaya po natin to. Hello, Attorney Matias. Nice to see you again. Hindi mo ba ako kakamayan? Am I not a worthy opponent to you, Attorney Matias? Oh, what? Di ka makapagsalita. Huwag kang ganyan mamaya sa hearing. Give me something. Pahirapan mo naman ako ng konti nang mapatunayan nating guilty ang nanay-nanayan mo. shall we resume? Call the next case, please.
Dr. Isagani Victorio, maaari niyo po bang isalaysay sa korting ito kung ano ang naging diagnosis ng pasyente nang itinakbo siya sa Apex Hospital? The patient was diagnosed with subarachnoid hemorrhage. Maaari niyo po bang sabihin sa amin kung ano ang dahilan ng diagnosis na ito? Blunt force trauma po sa ulo. Ate, Anton, tawagin mo si Winnie, tsaka si Omar! Dali natin sa ospital! Your Honor, I am showing you what has been marked as Exhibit A. Dr. Victorio, was the injury severe? Yes. So severe that at 5:47 p.m. of the same day, nawalan ng anak ang isang ina? Ganun po ba?